Mayong gabi sa tanan og happy midweek. Karong gabi una, gusto na kong ipambit ang usa ka importante kaayo nga pahinumdom gikan sa Dios. Pagsalig diha kaniya taliwala sa mga pagsulay. Daghan ka nato ang nakaagi sa mga mabugat na mga problema, sama sa problema sa pamilya, trabaho, kahimsog o pinansyal. Usahay bation nato nga iundang na lang nato ning tanan. Apan igsuon, gusto kong isulti kaninyo, adunay paglaom tungod kay ang Dios uban kanato. Basahon nato ang Proverbs 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. So, naday ko'y tulo kabutang nga gusto nako ipasantop sa inyo. Magtiwala ng buong puso. Dapat dili katunga. Ang sitwasyon dili kanunay sayon, ang panultiho nag-ingon sa tibok mong kasing-kasing. Usahay mangyod pagkita ang agyanan sa atong dalan na malipayon, makalimot na to sa Ginoo, makalimot pasalamat sa iya tungod sa atong kalipay. Pero pag gali ka ng atong dalan, maagian og bagyo, dira na ta makahinumdum sa iya, dira na ta ngayog pasaylo or dira na ta mangayo sa mga pag-safety sa atong pangkinabuhi. Pero wala ta nakahuna-huna usahay nga ang pagpasalamat sa iyang gipanghatag nga blessing. So, unsa na gusto sa Dios? Ang gusto sa Dios, unsa may naagian nimo, kasubo, kasuko, kalipay, dapat ang imong permanente na sa hunahuna ang Ginoo. Tandaan natin, hindi natin kailangan maintindihan lahat na nangyari. Ang kailangan lang, magtiwala na hawak tayo ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 8 to 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip, at ang inyong mga lakad ay hindi ko mga lakad, sabi ng Panginoon. So, ang pangkadua, huwag umasa sa sariling karunungan. Kadaghan na gyud no para sa ako is akong imbis na mag-ask og advice sa Ginoo, akong buhaton is ako sundon ang akong unsay pagtuon nako or unsay diskarte nako. Nagtuo ko nga kabalo nako sa tanang panghitabo biskan wala ko kita. Pero apan ang Biblia nag-ingon ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Kay ngano man, ang atong kaalam limitado ra. Pero ang Ginoo kabalo siya sa tanan, siya ang naghawid, siya ra ang nakabalo sa sinugdanan o katapusan. So ang tama nga dalan, siya ra gyud nakakita, dili ta kita. Naay dalan nga dili para sa ato. Pero dapat dili nato pugson nga katong nga dalan ako dapat to. Dapat dili kay kita tanan nay challenges o kana nga dalan para na sa imuha dapat kana ra gyud. Parehaan ni. Kanang niagi kag kanang mutabok kintahay kag kalsada nya nay duha ka buok kanang duha sila ka buok ang isa is buta nya ang isa nakakita pag mo tabok na ka kinsa day sundon ang buta or ang nakita, of course ang nakakita kay ngano inani man gyud ang buta kita pero dili ka ng buta nga dili kita ha kanang ang buta nga dili kita sa future. So nya ang dalan is atong dalan asa ta padulngan. Ano sa ta mamatay na ba ang dalan? Ang katong nakakita ang Ginoo. So kung mutabok ta nya kita buta unsa man gyud atong ingnon? Mingon ta nga hi, pwede tabangan ko nimo mo agi mo mutabok kay buta ko inana nya unsa man pud nato pag istorya siya gamit sa pag-ampo. Simple ra di ba? Pero usahay no makalimot gyud ta buhaton na. Busa mga kaigsuunan, biyai ang imong kaugalingong mga plano ug pasagdi ang Dios nga manguna. So, pangkatulo, kilalanin siya sa lahat ng bagay. Like dili lang sa panahon sa kasamok o panahon sa kalipay, like
Usahay makalimot man gyud ta, permi na to hinumduman kay wata ka balo ganus ata mawala. Nga, wala ta ka pangipasaylo, maguna-una na lang ta nga agoy, malangit ta ha. So, atong hunahunang permi labi nag kanang mag-ampo ta, mulakaw. Iampo gyud nato nga atong padulngan, safety niya walay kakuanan ba. So dapat iampo nato kanunay o kung nakaabot man ta sa atong destinasyon nga buhi way sakit nana pasalamat pod kay dili ra ba pero may makapasalamat ta usahay masakit ta makalimot ta. Um, Unsaon nato pag-ila kaniya? Pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagbasa sa iyang pulong, pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo, ug unsa ang iyang saad? Siya magatulid sa imong dalan. Usahay dili kini sayon pero apan ang plano sa Dios kanunay nga maayo. Diri sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga planong hindi para sa kasamaan, kundi para sa ikabubuti niyo, upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. So, kung unsa may mahitabo sa ato, hinumdumi gyud ni kani. Adunay usa ka Dios nga nahigugma kanimo. Adunay usa ka Dios nga naggiya kanimo. Adunay usa ka Dios nga dili mo biya kanimo. Naagyod na permi bisan asa ta mo adto. Kanang English nga sentence nga trust in the Lord para sa ako kuha siya no 4 words pero taas na kaayo para sa ako pag ipangutan-on nimo unsa na nimo pag-explain para sa ako taas mo ni ang pagsalig sa Ginoo nagpasabot sa butang sa imong pagtuo sa iyang kaalam ug gugma bisan kung ang kinabuhi dili sigurado. Kini mahitungod sa pagtugyan sa imong mga kabalaka o pagtugot kaniya sa paggiya sa imong mga lakang. Kung musalig ka sa Dios, wala ka nagsalig sa imong kagulingon nga kusog, apan sa iyang perpekto nga plano sa imong kinabuhi. Kini nga matang sa pagsalig nagdala og kalinaw. Nahibal-an nga siya adunay katuyuan sa tanan nga imong giatubang. Bisan sa lisod nga mga panahon, ang pagsalig sa Ginoo nagpahinumdum kanato nga wala kita mag-inusara. Ug siya mohatag sa kalig-on sa direksyon nga atong gikinahanglan. Dawata kini nga pagsalig o makaplagan nimo ang kahupayan o kasiguruhan nga ang Dios kanunay nga nag-uban kanimo. Salig lang bisag lisod. Bisag dili nato masabtan, isalig nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing kaysa katapusan sa tanang pagsulay, ang kadaugan niya iyang giandam alang kanato nagpaabot. Salamat sa pamaminaw o happy midweek kanatong tanan.